ka-apat! Good morning! Welcome sa channel ko, and this is Maricar, at nandito tayo ngayon sa Ramada Grand View Hotel. So, 7 days akong naka-quarantine dito dahil yun ang protocol dito sa Hong Kong sa mga domestic helper na darating dito sa Hong Kong. So, guys, bibigay ko sa inyo ang mga tips kung ano ba yung mga makikita mo at mapapakinabangan mo dito sa Grandview Hotel ng Ramada. So mga ka-epak, samahan niyo ako. Welcome to my channel. So, last night ko na dito sa Ramada Grandview Hotel. And then, last ko na rin ng pagtetest ng antigen test. So, yan. Ganito siya. So, ang binigay sa akin sa reception, pagdating ko dito nung 26 is 6 na piraso. So, pang-anim na ito na pagtetest ko sa antigen. So, kaliligo ko lang. So, yan. So, meron siyang instruction dito. And then, yung pansundot-sundot. Kaya, tingnan yung ilong ko. Super, hindi na siya virgin. Masakit siya, pero yun na, kailangan nalipag-minsan na. So, buti na lang medyo matamas ang ilong natin. Kaya, hindi kasi nung hirap mag-ito. So, sa mga pangal dyan, alam niyo na. So, ayan. Okay na natin. At ay mag-antigen test. Kasi requirement talaga ito. Dahil kailangan i-monitor natin yung ating self. So, ayan. Meron siyang parang pregnancy test. So, kung nasa letter T siya, ibig sabihin ay invalid. Kung sa C yung line niya, isang line is negative. Pero kung dalawang line, naku, positive ka. Kaya, mag-ingat tayo. Lalo na sa mga pa-flight na dyan, huwag magpakampante. Dahil meron ako nga nakasabayan na negative siya sa swab test sa Pinas. Pagdating sa HK Airport is nag-positive siya. Pero wala siyang mga symptoms, kaya dinaretso pa rin siya sa hotel. Pero alam ko hindi niya nakuha yung check-in gamit niya. Ewan ko kung ano, nag-post kasi siya sa books, nabasa ko lang. So ayan, ganyan siya. Ganyan yung itutusok ko sa dalawang ilong ko. So, after mong itusok ang dalawang butas ng ilong mo, dito, ilalagay mo siya dito ng mga 15 seconds. So ayan, i-roll mo daw siya ng 4 times. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, kabilaan naman. 1, 2, 3. Yan. Ay, masakit. Tapos, ilagay mo siya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. Tapos natin. Then, malalaman na natin. After 15 minutes, so i-drop natin dito yung 4 drops. Dito, sa butas mismo. Parang pregnancy test siya. So, sa mga virgin pa dyan, i-ano mo to, panoorin mo to, kung hindi ka pa nagpa-pregnancy test. 2, 3, 4. So, ayan. Wait lang natin. So, bali yan na yung last na pagtetest ko ng antigen test. So, ito, napasa po natin yan sa hotel paglabas natin bukas, yung ating result. And then, sabi ng amo ko, binook din niya ako ng RT-PCR by May 7. So yun, samahan daw niya ako. Bayad niya, di ba? So yan, wait natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung resulta ko. A few moments later. So ayan na guys, ang result ng ating pang-anim na antigen test, pang 6 days natin. So, negative tayo. So bukas, lalabas na tayo sa bahay ng Kuya. So yan, very thankful and grateful ako kasi okay ang aking rules na kailangan masundin. So yan, when check out, kailangan ipakita mo ang iyong HK ID card or passport kung bago pa lang. And then yung batch quarantine form mo, ibigay niya form sa'yo na kailangan mo i-test ang negative na antigen test. So yan. Tapos pag nag-check out ka, sabi dito ay kailangan na tumawag ka sa extension 5 sa telephone para makapagpabook ka ng iyong check out. So yan, bukas, lalabas na po tayo mga ka-EPA. So yung mga breaching the quarantine order is a criminal offense. So yan, pwede kang magbayad ng 25,000 Hong Kong dollar or imprisonment for 6 months. So yan, pagpasok mo, so ito yung switch ng dito, yung ilaw na yan, tapos yung dalawa doon sa iyong room, tapos dito naman yung sa CR. So sa CR, ang makikita mo lang dito is itong dalawang baso at saka itong tray. So yung iba gamit ko na yan. So ayan, meron siyang ganyan, may ganyan, may shower, at yung mga towels nandun. So yun doon yung underwear ko, nilutan ko. So as you can see, malinis naman siya. And then ang katapat niya is itong parang pinaka-mini lababo nila. So ito dati ay isang box na water. So, ang dami ko kasi ininom. So, yan yung naubos. So, tinanong ko kahapon kung okay lang kung maubos. As long as daw na nandito sa aking room, okay lang. So, yung tissue, ito yung plastic para sa basura. At ito yung slipper, yung tutuot mo. And then, ito nga shampoo na may Ramada. And then, body foam, body soap. So, ayan. As long na magamit mo, go lang. So, meron ding dalawang tasa sila na provide. So, mamaya, mag-milky tayo. May chair. And then, ito. So, ayan, yung ilaw. Ayan. Hindi ko ginalaw yung mga gamit dito kasi mahirap na, baka masira. So, may TV. So, may pain ka ng tubig sa mga coffee lover dyan. So, ayan. And then, may provided din silang adapter. Kasi tatlo yung saksakan dito. Or kung wala, ito naman, pwede naman. So, ayan. At ito na, ating 6 na araw na resulta sa ating antigen test. So, ayan, negative po lahat.
So, ayan. Ito naman yung ating room number dito sa Ramada, 2203. At ito yung pinakasusi ng ating door. So, ito naman, dalawang booklet. Ibibigay ito sa iyo sa, sa airport. So, sa mga bago, basahin niyo po ito kahit yung mga ex-abroad kasi para mas malaman natin yung mga karapatan natin at ano yung mga culture ng Hong Kong. So, kung nainip ka for 7 days, yan ang gawin mo, magbasa-basa. At ito yung form na binigay sa baba. Kailangan mo tapusin ang iyong antigen test for 6 days habang nandito. So, ayan. Tapos, yan, yung view sa taas ng bed, and then, ayan, yung bed. So, dito lang ako sa side na to, nahiga. So, kung meron kang tanong, ayan po ang kanilang telephone, and then ballpen, and dito yung kanilang parang pinakabalkonahe. So, dito ako minsan kumakain, tapos sightseeing, yan. So, yan ang kabuuan ng ating Ramada Hotel. So, pwede mo ilagay dito yung gamit mo sa loob, kung gusto mo, yan. So, actually, ito, refrigerator pala to, kanina ko lang napansin. So, pwede kang mag-ref ng foods mo. Ako naman kasi walang i-ref. Epak, mag-aalsabulutan na tayo kasi lalabas na tayo sa bahay ni Kuya. So, tapos na bukas ang aking 7 days quarantine dito sa Ramada Hotel sa North Point sa Hong Kong. So, as of now, lahat ng mga antigen test ko is negative. Kaya, welcome to the outside world. So, ayan, sabak na sa work para lalong maraming blessings. So, mag-aayos na tayo ng mga gamit, mga kaepa, para sa ganun, bukas, wala tayong makalimutan kasi maaga tayong lalabas dito sa hotel. So, ayan, dala ko yung pants na business ng aking anak. So, parapan natin dito yan sa Hong Kong. So, for orders, message me sa aking FB or mag-comment ka dito sa aking video. At yak na maganda ang iyong order. So, bukas, syempre, kailangan ang isuot natin is maging good vibes sa ating mga amo. So, huwag po kayong magsusuot ng black or white kasi first time nila kayong makita. Kaya, kailangan ang isuot natin is mga light colors. So, ayan guys, bago ako mag-flight, minessage na ako ng amo ko na kailangan, paglabas ko ng aking hotel, kailangan daw i-separate ko na ang mga damit at kung yung mga gamit ko na hindi nalalabahan kasi before akong pasok sa bahay nila, lahat ng damit ko is lalabahan na sa laundry shop. So kahapon nag-message siya sa akin ano daw yung size ng aking t-shirt, ng aking pants. Eh hindi ko agad siya nabasa kasi busy ako. So yun, nag-decide siya na ang bilhin niya is free size na lang daw. So ganun siya ka-excited. Kung excited ako na mag-work siya, excited na rin na mag-work din sa family niya. So ang bait niya, sana hindi siya magbago. So guys, separate na natin yung mga gamit ko na paglaba para bukas wala na tayong makalimutan. Tapos yun nga, sabi niya sa akin na yung luggage kailangan nang itapon. So yun, buti na lang gumana yung luggage ko for safety na rin siguro nga dahil may phobia ang mga taga-Hong Kong sa virus. So yan ang update guys. Bukas lalabas na ako sa bahay ni Kuya. So samahan niyo. Siyempre mga damit ko, ang ating may huwag ang kape, and then coffee, and then mga hot pads, and then milk tea. So ayan, hindi ko lahat nakuha kasi nga sa limited ang ating check-in. So meron tayong mga butterfly cosmetics, nadala, lipstick, and then face cover, and then ito ang ating may huwag ang family noa. So ayan, yan po ang dala ng ating luggage. So yan guys. And then syempre pusi. So ayan, yan ang ating mga kagamitan. Yan guys. Kaya hindi ako kumuha ng mga padala at sikreto ang aking pag-alis kasi sa mga gamit ko pa lang, kulang talaga ang aking check-in, kilos. So, syempre, unahin natin yung mga needs ko kasi mag-work ako, hindi magbabakasyon. So, siguro pag nagbakasyon, syempre konti ang dala. So, pwede na siguro kumuha ng mga padala. So, sorry po sa mga iba na gusto magpadala kasi talagang hindi ako nag-accept ng padala. Dahil yung mga gamit ko, masama ang loob ko kasi iba hindi ko pa talaga nakuha. So, okay lang yun. At least nandito na ako sa Hong Kong. So ayan guys, dumating na ang ating dinner. So usually nagbibigay sila ng dinner, kakatok lang sila sa pinto, tapos kukunin mo lang dun sa upuan
Usually mga 5:30 nagbibigay na sila. Pag breakfast naman is sa mga 9 o'clock ng umaga, and then pag halimbawang lunch naman is sa 12:30. So huwag kayong mag-alala mga kapangyaw, mga kaepa, kung ikaw man ay maka-quarantine dito sa Ramada, so sobrang busog ka lagi kasi laging meron silang inahandang pagkain na okay naman kaysa sa ibang mga hotel, kagaya ng aking friend nakausap, talagang grabe, dun daw sa hotel, halos hindi niya makain. So nakakaawa, pero kahit gustuhin ko man na bigyan, hindi naman tayo pwedeng lumabas dito kasi bawal, at mapiprison ka pa at magfa-fine. So yun guys, kain na tayo. So guys, ulitin ko ulit, last night ko ngayon dito sa Ramada Hotel. So mga 6 o'clock na ng hapon at katatapos ko pong mag-dinner. So usually talaga yung dinner is dinideliver sa harap ng pintuan, may upuan doon. So pinapatong doon ng nagdi-deliver. 5:30 ng hapon. Tapos pag morning naman is mga 9 o'clock ng umaga sila nagdi-deliver, and then pag lunch naman is mga 12:30 to 1, ganyan yung oras ng delivers nila. So as of now, ito na yung situation dito. So hindi ko muna in-open yung light dito sa banda sa akin kasi medyo maliwanag pa naman. So ang mga bawal lumabas. So pagpasok mo dito, kailangan nandito ka lang, huwag kang lalabas sa bahay ni kuya, kasi pag nahuli ka nila ay may penalty. Bawal lang marites, bawal lang maingay, kasi baka ireklamo ka ng mga kapitbahay mo. So even though na medyo kontrito, naririnig pa rin kapag maingay ka. And of course, kung nagsisigarilyo ka, cigarette lover ka, iwasan mo muna kasi bawal. Yan, may mga parang yung smoke detector, halos yung paligid nitong room mo. So pag nag-smoke ka, pag tumunog yan, naku Diyos ko, baka tayo magkasala pa. So yun yung mga alam ko na bawal dito sa Ramada Grandview Hotel. So yun, ano pa ba? So bukas lalabas ako ng 10 a.m. and then may mga instruction na yung amo ko. So siguro dahil alam niya naman na ex-abroad ako dito sa Hong Kong, so sabi niya mag-take na lang daw ako ng taxi, yun, mga ganon. At yung aking damit daw is ipipick up ng laundry. So yun, set up na lahat. Tapos ibinili raw niya ako ng mga damit na susuotin ko pagdating ko sa bahay nila, kasi nga lalaban lahat yung mga damit ko. So yun. Ay, nako, start na ng work. Talagang work na naman tayo. So ito pa pala mga ka-epak, wag kang makakalimot pag pumasok ka ng hotel, dahil may mga CCTV camera dito sa iyong room. So yun, kung hindi mo napanood yung video ko nung nakaraan, so yun, nung pagdating ko nga nagubad ako, kaya yun, nakita nila. So yun lang, maging alerto. At least ngayon alam mo na kung napanood mo tong video na to. So, yun lang guys. Sa pagkain, walang problema. Promise, okay naman yung mga pagkain. Although, puro manok lagi. Kasi vegetable lover ako. Pero, thankful pa rin. At okay yung food. Unlike sa iba nga na ang daming reklamo na yung food nga daw hindi okay. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button all na rin for more updates ng mga videos na i-upload ko. So, yun lang guys. Thank you and God bless. See you on my next vlog. Bye!